Hello mga Spark, kamusta kayo? At may ganun mga pag-uusapan po natin ng mga katangian ng babae kung bakit lalaki mismo ang umahabol sa kanila. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat mong gawin upang lalaki mismo ang maghabol sa iyo is huwag maging masyadong mapilit. Yan ang unang bagay na dapat mong gawin upang ang isang lalaki siya maghabol sa iyo. Alam niyo mga inspired, kaya ang lalaki hindi naghahabol sa iyo eh. Yung iba sa inyo tatanong, inspired, bakit hindi ako hinahabol ng boyfriend ko? Inspired, bakit hindi ako hinahabol ng mister ko, ng asawa ko? Eh kasi ikaw ang naghahabol sa kanya at masyado ka mapilit. Alam niyo mga inspired, na babae makulit, iniiwasan niya ng mga kalakihan. Kaya huwag ka masyadong makulit, huwag kang maghahabol, huwag kang maging needy. Kasi kapag naghabol ka, yung lalaking yan, hindi ka hahabulin talaga. Kasi masyado mo siyang binabalidate, masyado mong ipinapakita, pinaparamdam at pinaparalan sa kanya na sobrang mahal na baliw ka sa kanya. At huwag ka masyadong needy. Bakit? Kaya natuturo ko sa inyo, di ba, huwag kang masyadong needy. Kasi kapag masyado kang needy, hindi talaga maghahabol sa iyo yan. Isipin niya, low value ka. May spoil pa yan, lalaki pa ulo niyan, magiging ma-pride pa yan. Gusto mo ba mangyari yun? Eh kung ngayon mangyari yun, ka-inspired, huwag kang masyadong mapilit sa mga bagay-bagay. Tulad lang kapag ang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, tulad lang kapag ang lalaki nag-no contact sa iyo, tulad ng lalaki kapag hindi sweet sa iyo, or hindi ginoghost ka, or sabi hindi nagre-reply, hindi nagme-message, huwag mong pilitin, huwag kang makulit, huwag kang maghabol, huwag kang mag-demand, huwag kang mabaliw, huwag kang sobra kung magmahal. Talaga naman kayo, parang isang lalaki ay tatakbo palayo sa iyo at iiwasan ka. Imbis na maghabol sa iyo, iiwasan ka. Gusto mong mangyari yon? Iiwasan ka ng lalaking mahal mo. Yung lalaking nag-invest ka ng pag-ibig mo, iiwasan ka. Yung lalaking pinagpalit mo kaysa sa pamilya mo, iiwasan ka. Yung lalaking talaga namang minsan mong minahal, iiwasan ka. Yung lalaking first boyfriend mo, iiwasan ka. Yung lalaking pinakasalan mo, iiwasan ka. Iiwasan ka. Dahil masyado kang mapilit sa mga bagay na hindi niya dapat ipilit masyado. Kung ang lalaki hindi pinapakitang mahal ka, kung ang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, kung ang lalaki hindi nagre-reply sa iyo, kung ang lalaki pinapakitang wala siyang pakialam sa iyo, tinitis ka, pinababayaan ka, walang pakialam sa iyo, ito naman pabayaan mo rin siya. Huwag ka rin magparamdam sa kanya. Huwag kang maghabol. Huwag mong pakitang baliw ka sa kanya, di mo kaya mabuhay nang wala siya. Upang ang isang lalaki ay bumaba ang pride. At siya mismo ang mag-ahabol sa iyo. Alam niyo mga inspired, kung matutunan nyo lang na unahin ang sarili nyo at mahalin ang sarili nyo, ang partner mo ang siyang laging mag-ahabol sa iyo. Ang problema, pinapalaki mo lalo ang ulo at ang itlog ng lalaking mahal mo. Anong ibig sabihin? Ang pride niya at ang ego niya. Eh ano ba dapat namin gawin kay inspired? Dapat magpaka-basic ka. Huwag kang laging available. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Ang problema sa inyo, hindi nyo kaya sundin. Kasi masyado kang malandi. At masyado kang marupok. At masyado kang mahina at malambot. At pinapakita mong lubos-lubos ang pagmamahal at pag-ibig mo sa isang lalaki. At sobra ka kung umibig at magmahal. Dapat sapat lang. At dapat kung pag nagmahal ka, huwag mo palaging ipakita sa kanya na sobrang miss mo siya, na sobrang mahal mo siya, upang ang lalaki ay laging mag-effort pa rin sa iyo. Upang ang lalaki ay lagi pa rin magmahal, umibig at mabaliw sa iyo. At laging siya mismo ang maghabol sa iyo sapagkat ka-inspired. Isa yun sa mga sikreto upang isang lalaki ay talagang siya ang humabol ng validation mo. Sapagkat hindi ka palagi magpapakita ng pag-ibig sa kanya. Sapat lang ka-inspired. Balansihin mo upang ang isang lalaki
ay talaga namang makita ang value mo. Huwag kang masyadong makulit. Huwag mong ipita mga bagay-bagay. Huwag kang maghahabol. At huwag kang talaga namang ipapakitang baliw na baliw ka sa kanya. Pag pinakita mo yan, ang lalaki ang maghahabol sa'yo. At ang pakalong bagay siya pwede mong gawin para lalaki mismo ang hahabol sa'yo is huwag siyang palaging patulan sa away. Yan ang pangalawa kay Spar. Ano yung kay Spar? Huwag siyang palaging patulan sa away? Nakakais eh. Nakaka-bad trip yung boyfriend mo, nakaka-bad trip yung mister ko. Ang sarap patulan. Sige, gawin mo. Patulan mo. Makipag-away ka sa boyfriend mo, makipag-away ka sa mister mo. Nang sa ganon, mas lalong masira ang relasyon nyo. Ang problema, yung ibang babae, kayo na nga ang may mali, feeling nyo kayo pa rin ang tama. Dapat kapag may mali ka, matuto kong umamin sa pagkakamali mo. Di porket babae ka, feeling mo lagi kang tama. Huwag kang mga under ng asawa mo, huwag kang mga under ng boyfriend mo. Tapos pag iniwan ka, iyak-iyak ka. Magpakababae ka, sumunod ka sa partner mo. Huwag siyang palaging patulan kapag nag-aaway kayo. So yun sa mga sikreto upang lalaki mismo maghahabol sa iyo. Kaya Spart, bakit mangyayari yun? Alin? Yung siya mismo maghahabol sa akin pag di ko siya pinapatulan kapag nag-aaway kami. Sapagkat ka-inspired, ang mga kalakihan ay mas lalong na-attract at nagiging malambing kapag yung babae ay hindi madaldal, hindi bungangera at hindi pala away. Yan ang mas lalo naming minamahal. Yan ang mas lalo naming iniibig. Yan ang mas lalo naming iniingatan, inaalagaan at pinapahalagahan. Yung mga babae, marunong kaming unawain, hindi patola, hindi pala away, hindi bungangera, hindi sabihin nating mahilig sa gulo. Kapag ka naging ganyan ka, lalaki mismo ang hahabol sa'yo. Hindi gugustuhin mo wala ka. Sapagkat di naman lahat na babae katulad mo. Yung ibang babae, grabe magbunga yan. Yung ibang babae, grabe yan, mag-iskantalo. Yung ibang babae, grabe yan, pati social media, pati sa internet, nagpo-post yan ng kung ano-ano. Yung ibang babae, grabe magdaldal, makapagsalita, masasakit. Pero ikaw hindi ganon. Patunayan mo sa kanya yan ang gusto namin sa mga bagay na dapat mong tandaan. Bagay na dapat mong gawin. Upang ang boyfriend mo, ang mister mo, ang partner mo, ay lalang mabaliw sa'yo. Siya mismo ang maghahabol sa'yo. Sapagkat di lahat ng babae katulad mo, ka-inspired sa mga bagay dapat mong gawin. Huwag kang laging pumatol kapag siya ay nakikipagtalo sa'yo. Kapag siya ay laging nakikipag-away sa'yo, kapag gusto niya ng gulo, kapag gusto niya ng diskusyon, umiwas ka. At ang lalaki ay magpapakumbaba sa'yo yan. Magsusorry. Ang talaga naman ka-inspired. Laging maghahabol at mababalo sa'yo. Nakikita ang halaga mo sapagkat di mo siya ginalit at lagi niya makikita at mararamdaman ang pagmamahal sa iyo dahil iba ka sa lahat ka-inspired. At ang pangatlong balas mo pwede mong gawin upang sa lalaki siya mismo maghahabol sa iyo is dapat pakita mong masaya ka kahit wala siya. Yung pangatlo ka-inspired. Ka-inspired, dapat pakita ko na masaya ako kahit wala siya. Oo, hindi yung kapag wala siya kala mo mababalo ka na. Yung ibang babae dyan, wala lang yung boyfriend niya, di lang nag-girlfriend, di lang nag-message, di lang nag-text. Alam mo, wapalo na eh. Alam mo, masira ng mundo, alam mo, katapusan ng buhay niya eh. Ganyan ba babang tingin mo sa sarili mo? Ganyan ka ba low value? Ha? Ka-inspired, di mo kami bisisi. Huwag mo kami husgahan. Bakit? Mahal ko boyfriend ko eh. Mahal ko yung asawa ko eh. Total, natural, magiging ganito ako. Magiging to kami. Oo nga. Pero dapat ba payagan ganyan? Dapat ipakita mo pa rin na masaya ka kahit wala siya. Dahil kapag yan ang ginawa mo, siya sa pinakamagandang sikreto. Siya sa pinaka-legit na sikreto. Upang ang isang lalaki, siya ang laging maghabol at mag-validate sa'yo. At laging magbabalo sa'yo. Bakit gano'n ka-inspired? Sapagkat ang isa sa talagang insulto at nakakababa ng pride at ego ay yung makita mo yung partner mo na masaya siya kahit wala ka sa buhay niya. Hindi yung lungkot ka, pinapakita mo, sad girl ka pa, sad boy ka pa, pinupost mo po sa internet, pinapakita mo kung gano'n ka low value at gano'n ka kahina. Masyado kang mahina, masyado kang marumpok, at masyado kang malambot. Paano kanya re-respetuhin pag ganyan? Ang respeto ng mga
lalaki is yung mga babae na pinapahalagahan ang sarili nila at may malakas na kalooban at may matapang na kaisipan, matatag na personalidad at yung babae na masaya kahit wala siya. Yan ang nararespeto ng mga kalakihan. Hindi yung babae na hindi lang mag-reply yung boyfriend, kala mo talaga no? Hindi yung babae na hindi lang magparamdam yung asawa ng saglit dahil busy, kala mo talaga no? Huwag kang maging ganyan. Pakita mo kay value ka. Independent at talaga naman kaya maging maligaya at masaya, matatag at mabuhay na kahit ng lalaki sa buhay mo. At ang lalaki, ay talaga naman makikita yan. At ang lalaki, ang siyang laging maghahabol sa iyo. Dahil pinapatunayan mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Ka-inspired. At ang pangapat na pwede mong gawin ka-inspired para lalaki mismo maghahabol sa iyo is matutong magpahalaga. Yan pangapat ka-inspired. Kung hindi mo gagawin yan ng lalaki, talaga mang hindi maghahabol sa iyo. Hindi niya makikita ang value mo. Bakit naman ganun ka-inspired? Sapagkat ang mga taong hindi, o mga tao, lalaki man o babae na hindi marunong magpahalaga, is yung mga tao na talagang mga low value. Ka-inspired pag di marunong magpahalaga, low value. Oo, sapagkat ang mga high value ay matatalino at mga instinctive. May malalakas na intuition at may mga gift at alam nila mga bagay na tunay na may halaga. Ngayon, kung ikaw ay klase ng babae o tao na hindi marunong magpahalaga sa mga bagay-bagay at mga ginagawa ng partner mo, ay low value ka. Sapagkat hindi mo nakikita ang nakikita ng mga high value. Kaya naman ka-inspire. Kung tunay kayong high value, pakita mo yan sa partner mo. Pahalagaan mo ang mga ginagawa niya. Pahalagaan mo ang mga binibigay niya. Pahalagaan mo ang mga effort niya. At ang boyfriend mo at ang asawa mo ay papahalagahan ka din. Sapagkat siya sa pinakasikreto upang talaga naman ka-inspire makuha mo ang puso niya. Mas lalo siyang mahulog sa'yo. Mas lalo siyang ma-inlove sa'yo. Mas lalo siyang umibig sa'yo. At mas lalo kanyang kabaliwan siya mismo maghahabol sa'yo. Sapagkat hindi lahat na naging partner niya, hindi lahat na naging girlfriend niya, hindi lahat naging bahagi ng buhay niya, ay kayang pahalagaan ng mga ginagawa niya. Maiba ka sa lahat, maging unique ka, maging original ka. At isa sa mga sikreto upang ang lalaki ay mas lalo kang habulin kay inspire. At naman bias mo pwede mong gawin upang ang lalaki mismo maghahabol sa iyo is huwag ibigay lahat sa kanya. Panlima ka inspire. Pag binigay mo lahat sa kanya, lalaki sigurado ay babaliwalain ka sa katagalan. Kapag binigay mo ang lahat sa kanya, sigurado ang lalaki ay bababa ang value mo sa kanya. Kapag ibinigay mo ang lahat sa lalaki, sa boyfriend mo, sa mister mo, binigay mo ang lahat. Pinakita mo sa kanya, baliw ko sa kanya, binigay mo lahat ng mga kailangan niya, mga bagay na nire-request niya ang lalaki, ay siguradong bababa at manlalamig sa iyo. Bababa ang pagtingin sa iyo, bababa ang value mo, at mawawalan siya ng gana sa iyo. Sapagkat ang lalaki, ang gusto namin challenge, ang gusto namin mystery, ang gusto namin talaga naman ka-inspired yung may mga bagay kami pinaghihirapan, hindi yung babae kuha namin at easy to get na tulad mo na binibigay lahat sa kanya. Huwag kang ganyan. Sapagkat babae ka. Pangalawa talaga man mali yan. Pangatlo, masyado mo siyang binabalidate. Pangapat, dapat give and take. Panglima, dapat ka-inspired. Iniisip mo na dapat siya ang lagi nagbibigay madalas sa'yo sapagkat siya ang lalaki. O give and take. Pero siya ang lalaki. Siya ang hari. At reyna ka lang. Talaga naman ka-inspired. Hindi ka dapat, ikaw yung sobra-sobra ko magbigay. Yung iba sa inyo, grabe ko magbigay ng pera. Kababaeng tao, nagbibigay ng pera yan ha. Yung iba sa inyo, grabe ko magbigay ng load. Grabe magbigay ng oras. Grabe magbigay pati kotse, bahay, ginto, sinturon, sapatos, tapos relo, damit. Grabe magbigay sa lalaki. Anong isipin ng lalaki? Nakuha ka na niya. Anong isipin ng lalaki? Na easy to get ka. Kaya inspired sa mga bagay dapat mong iwasan. Ayan bagay dapat mong gawin upang si lalaki siya mismo ang maghabol sa iyo. Huwag mo ibigay lahat kay inspired. At ang mga pwede mong gawin kay inspired para lalaki mismo ang maghabol sa iyo. Huwag mo siyang palaging kausapin. Yan pang ayon kay inspired. Kapag palagi mo pinakausap ang partner mo, alam ko tama naman yun. Pero kapag sobra-sobra ng oras o panahon o time na binibigay mo sa boyfriend mo, sa mister mo, pagsasawaan ka niya. Kapag sobrang talaga naman kay inspired validation na binibigay mo, manlalamig yan sa'yo. Dapat minsan nagpapaka-busy ka, di ka laging available, dapat di ka laging nagbibigay ng oras sa kanya. Dapat sapat lang pero huwag ka rin magkukulang.
dapat balanse lang, ka-inspire. Sa mga sikreto upang ang lalaki ay palagi ang isipin, palagi pumasok sa kanyang utak, palagi kanyang maalala, palagi niya makita o maisip ang halaga mo, at palagi siya makaramdam ng pagmamahal sa iyo. Di siya manlamig sa iyo, di siya magsawa, di kanya layuan, at di bumabating niya sa iyo. Ka-inspire. Huwag kang laging available, sapagkat kapag palagi kang available sa kanya at palagi nagbibigay ng panahon ng oras sa kanya ang lalaki, ay pagsasawaan ka, ipagpapalit ka sa iba, titingin siya sa iba, at talaga namang maaari siyang maakit sa iba. Pagpalit ka sa iba at lokohin ka. Ka-inspire, totoo yan. Huwag kang laging available, huwag kang laging magparamdam sa kanya. Huwag kang chat ng chat, huwag kang text ng text, huwag kang call ng call, huwag kang mabilis mag-reply, huwag kang laging magparamdam, huwag kang needy, huwag kang clingy, huwag kang laging available, huwag kang laging talaga ng contact sa kanya o pangalaki. Ikaw mismong laging tumakbo sa utak niya. Ikaw laging laman ng puso niya at maramdaman ng damdamin niya na palaging kailangan ka niya at makita na niya talagang lagi kang may value sa buhay niya. Ka-inspire sa mga sikreto upang ang lalaki siya mismong laging maghabol sa iyo sapagkat pinapakita mo na hindi ka baliw sa kanya at hindi ka mag-aabot sa kanya at di lahat ng oras mo ay sa kanya. Hindi umiikot ang mundo mo sa kanya lang. May mga bagay kang pinagkakabalahan at siya mismong laging mababalo sa iyo at mag-aabot sa iyo. Ka-inspire. At mga itong bagay pwede mong gawin upang lalaki talagang siya mismo maghabol sa iyo. Huwag kang magmakawa kapag wala kang ginawang mali. Ipapito ka-inspire. Ang problema sa inyo kung wala naman kayong ginawang mali, yung iba sa inyo, yung iba, wala ka namang ginawang mali. Pero ikaw yung humihingi ng tawad, ikaw yung naghahabol, ikaw yung sabihin nating gumagawa ng paraan para maging okay kayo. Wala kang mali wala kang mali. Siya ang may mali. Niloko ka, pinagpalit ka, nagsinungaling sa'yo. Sabihin nating palagi ka sinasaktan, minumura ka, sinaktan ka physical. Ilang beses na ng babae, palagi lang talaga mang pinagtataksilan ka. Ka-inspire, tapos ikaw pa yung gagawa ng paraan para maging okay kayo. Ka-inspire, isipin mo lagi yung value mo. Hindi ba kababa ang value mo sa buhay mo? Wala ka bang talaga namang pagpapahalaga sa sarili mo? Ganyan ka ba kababa sa isip mo? At ang puso mo ay talaga namang wala bang halaga para sa sarili mo? Wala kang sinuko mo ng lahat para sa kanya. Ka-inspired. Maraming lalaki sa mundo. Maraming lalaki sa mundo. Mag-self-improve kayo. Kapag nag-self-improve kayo, hindi kayo matatakot na baka walang lalaki manligaw sa inyo. Kapag nag-self-improve ka, nagpaganda, nagpa-sexy, inayos mo ang buhay mo, inayos mo ang sarili mo, meron at merong lalaking makakapansin sa'yo, meron at merong lalaking manliligaw sa'yo, meron at merong lalaking iibig at mahuhulog sa'yo. Kung uunahin mo ang sarili mo, kung mag-self-improve ka, kung ayusin mo ang sarili mo, maraming lalaki sa mundo. Huwag kang magpakatanga, huwag kang magpakabaliw, huwag kang magpakabobo sa lalaking binabaliwala ka. Sinasaktan, palagi kang niloloko, palagi kang minumura, pinagsasalita ng masama. Ka-inspire sa mga bagay na dapat mong tandaan upang siya mismo maghabol sa iyo. Ka-inspire sa mga sikreto, lagi mong isipin para siguradong manalo ka sa pag-ibig at relasyon. Ka-inspire. At mga unang bagay na dapat mong gawin upang lalaki mismo maghahabol sa iyo is nakapokus sa goals and improvement. Ang pangwalo at pinakahuli, ka-inspire. Kung ikaw yung klase ng babae na lagi nakapokus sa goal mo at improvement, ang lalaki mismo ang totoong laging maghahabol sa iyo. Bakit gano'n ka-inspired? Kapag nakapokus ako sa goals at improvement, yung lalaki maghahabol sa akin? Oo. Hindi ko maisip paano nangyari yun? Kasi ang labanan sa dating, ang labanan sa love, ang labanan sa interest, ang labanan sa attraction, ang labanan sa pag-ibig, ang labanan sa relasyon ay ang pagbibigay ng validation. Ano ba yung validation, ka-inspired? Yung ipapakita mo sobrang mahal mo siya. Yung ipapakita mo sobrang halaga niya na may value sa buhay mo. Di ba dapat naman ganun? Na mapakita mo sa kanyang mahal mo siya? Oo nga. Ang problema sa iba, sobra-sobra kung magbigay ng validation. Binabalidate masyado yung partner. Kaya lumalaki yung ulo
Anong connect nun sa tips mo na yan? Kapag nag-focus ka sa goals mo, sa improvement mo, hindi mo siya masyadong mabibigyan ng oras. Sapat lang. Kapag nag-focus ka sa goals mo at improvement mo, hindi mo siya masyadong mababalidate. Mapapakita mo sa kanya na hindi lang umiikot sa kanyang mundo mo. Ngayon, ang lalaki, mag-iisip. Sipin nun. Grabe itong babae na to ah. May ambisyon, may pangarap, may diskarte, masipag. May goals, may nag-i-improve. Imbis na i-message ako ng i-message, nasa gym o nag-workout. Imbis na kulitin ako, maghabulin ako, nagpapaganda. Imbis na mabaliw sa akin, imbis na ibuhusan lahat sa akin, ibigay lahat sa akin, magsusumikap sa buhay. Hindi laging sa akin ang focus. Ito ang gusto kong babae. Yan ang gusto ng mga kalakihan. Yung babae na may sariling pagsumikap at diskarte sa buhay. Totoo yan. Maniwala ka sa akin, Kench Juan. So, sa mga bagay na dapat mong tandaan, dapat mong gawin, dapat mong alalahanin, dapat mong tatak sa utak mo. Lagi ka mag-focus sa goal, sa improvement mo. Upang ang boyfriend mo at ang mister mo, ang partner mo, siya lagi ang mag-aabol sa'yo. Sa mga tunay at legit na sikreto upang magtagumpay ka, ka-inspire. So mga spread the ball, maraming salamat po mga sa pagtapos po ng vlog na ito. Please hindi po kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga di pa po ng subscriber po. So mga mga spread the notification bell upang mag-upload kayo pag may bago akong upload. At sa mga gusto po magpa-coaching, magpa-advise, pakamiss na po ako sa aking Facebook at po yung profile Twitter ko. Pakichat lang po ako mismo mag-reply sa inyo. Kung gusto pa din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga smart, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be smart!